Kapag binigyan ko to ng potato tong mga farmer na ito, ay siguradong magbibreed na itong dalawang to. So ibibreed ko na kayong dalawa. Ito na ang mga potato. Yan. Sige, magbreed kayo please. Yun! Let's go! Magbigayan kayong dalawa. Magmahalan. I need baby. Oh! May baby na boy! So what is up mga kaibigan? So we are back at it again with another video, and for today's video maglalaro tayo ngayon ng Minecraft dito sa Survival Series Episode 6. And if you're new around here, don't forget to subscribe my channel, and ano pang hinihintay mo? Simulan na natin tong video na ito. Let's go! Nandito ako ngayon sa village dahil bala ko pong kumuha ng mga villager dito. At ang kailangan ko lang naman na villager dito is at least dalawa mga kaibigan, para kapag pumunta tayo doon sa ating bahay, mapagbibreed na lang natin sila. Kaya ko lang naman binalak na kumuha dito ng mga villager dahil kailangan ko po ito para sa pag-trade, and then syempre sa golem farm. Kaya kailangan ko sila mga kaibigan. So medyo mahirap lang mga kaibigan i-transfer sila doon sa aking bahay, kasi kung makikita nyo dito sa aking journey map, nandito yung bahay ko at yung village ay nandito banda. So medyo malayo-layo rin po yung lalakbayin natin para mapunta dito yung dalawang villager. Pero mga kaibigan, this is very worth it naman kapag nailipat natin sila dahil marami tayong pwedeng magawa sa kanila. Siguro itong donkey ko ay ilalagay ko muna siya dito dahil dadaling ko po yung mga villager. And mahirap naman kung daladala ko pa yung alaga natin. Para mapasunod ko tong mga villager mga kaibigan, kinakailangan ko ng isang block na isang profession para mapasunod ko po sila. So ang kailangan ko munang gawin mga kaibigan is tanggalin ko muna siguro yung mga profession dito para doon lang mag-connect sa ilalagay ko. So may profession ba dito? Wala. Dito ba? Wala. Okay, sorry po. Kailangan ko muna tanggalin itong profession mo para yung mga villager na papasunodin ko ay susunod lamang sa ilalapag ko. May profession po ba dyan? Okay, wala dito. So siguro pwede na tayo magpasunod ng dalawang villager. So okay, so ito na yung composter ko. Lalagpag ko siya dito. Magko-connect ba? Nag-connect ba? Mag-connect ka? Mag-connect ka? No, hindi nagko-connect. Teka. Maghanap tayo ng magko-connect sa composter natin mga kaibigan. Lumapit ka sa composter. Please, lumapit. Uy! Yun! Finally! Lumapit din yung dalawang villager na kailangan ko. Yan, lapit. Okay mga villagers, sundan nyo na ako dahil pupunta na tayo doon sa aking tahanan. Lapit na boss. Medyo mahirapan pala tayo na ito mga kaibigan maglipat-lipat. Okay lang yan mga kaibigan. At least magkakaroon tayo dito ng mga villager. Lapit na mga boss. Malapit na lang yan. 719 meter lang yan. That is not a problem mga kaibigan. Tara dito mga villager. Dito. Galaw. Doon o, composter o. Minsan ba nababalo din kayo sa composter? Nakakapagtaka. O yan o. Oh my goodness, yung pagkain ko na ilagay ko sa composter. Ay, nangyari sa mga villager ko. Teka lang, nahulog yung isa. Ba naman yan ang kukulit ng villager. Bumabalik sila sa bahay nila. Oh my goodness, dito ka. Ay, nako po. Pambihira naman tong mga villager na to. Medyo malayo na ako dun sa village as bumabalik sila dun sa bahay nila. Dapat siguro yung mga bed nila ay tinanggal ko dun sa bahay nila. Tama ng tulog, kukunin ko yung mga bed nyo. Nahihirapan na ako. Walang matutulog sa village na to. Isang villager muna mga kaibigan yung kukunin natin, at ang method sa aking paglilipat sa isang villager na ito ay gagamit ako ng dalawang composter para pag tinanggal ko itong blocks na ito ay pupunta kaagad siya sa kabilang composter. So para mas mabilis yung ating pagka-transfer ng villager. And hopefully itong ginagawa ko ay mailipat ko ng mas mabilis. Finally! Naka-isang villager na rin ako. Malapit na sa bahay ko mga kaibigan. Oh my goodness nga naman talaga. Grabe! Inabot ako ng 30 minutes para lang mailipat itong villager na to. Actually, hindi ko nga alam kung 30 minutes. Pero I'm happy mga kaibigan dahil malapit na tayo doon sa base natin. So ang problema ko na lang ay isa pang villager. Siguro yung villager, ilalagay ko muna siya dito. Gagawa muna ako dito ng lalagyan. Dapat yung lalagyan na ito
mga kaibigan is hindi mapapasukan ng mga zombie. Kasi kung mapasukan man to ng zombie, iyak tayo guys. Okay, so dito muna siguro Mr. Villager. Papasok muna kita dito. Pasensya na muna kung medyo magiging malungkot ka muna sa ngayon. Magiging masaya ka rin mamaya. Magkakaroon ka din ng kaibigan. It's been a brand new day mga kaibigan. At kung makikita ninyo, nailipat ko na po yung dalawang villager dito sa base natin mga kaibigan. Alam nyo mga villager, I am so very happy dahil sobrang hirap ko kayong ilipat. Yun, nailipat ko na kayo. So kung makikita ninyo mga kaibigan, nilagay ko nga pala yung dalawang villager dito sa isang bahay na to. Dahil ang balo kong gawin ngayon dito ay pagbibreed natin sila para dumami yung mga villager dito. Pero kailangan muna natin magkaroon ng potato. Dahil ayun yung kakailanganin natin mga kaibigan para mapagbreed natin yung villager. Hopefully mga kaibigan, may potato tayo dito sa bahay natin para hindi na tayo mamroblema pa. Please, sana may potato. Ayun, may potato boy! So ang kailangan natin gawin mga kaibigan ay itanim natin yan. So para mas mabilis, dapat meron tayong bone meal para hindi sana tayo mahirapan magkaroon ng potato. Tamang tama mga kaibigan, meron pala akong XP farm ng skeleton and meron dun madaming mga bones. So marami tayong makukuha mga bone meal dun. At nandito na tayo mga kaibigan sa skeleton farm natin at napakadaming mga bone meal dito or mga bone. Oh my goodness. Sobra pa tong 64 na stack na ito and nice. So itatanim at ibabone meal ko na lang itong potato natin para mas magkaroon tayo ng madaming potato dito. So meron na po tayong 5 stack ng potato dito at pwede na po nating simulan ang pagbibreed sa mga villager po natin. What's up mga villagers? So tingin ko naman mga kaibigan ay okay na siguro tong mga potato na to. So kailangan nating maglagay dito ng mga bed mga kaibigan dahil kung ilan yung bed na nilagay mo ay ayun yung ibibigay ng mga villager netong mga to. Tatanggalin ko na siguro mga kaibigan itong boat nila. Yan, para makapaglakad-lakad na sila mga kaibigan. Yan, tamang-tama. Mag-connect ka na doon, mag-connect ka na. Yan, ayos na ayos. So kapag binigyan ko to ng potato tong mga farmer na ito, ay siguradong magbibreed na itong dalawang to. So ibibreed ko na kayong dalawa. Ito na ang mga potato. Yan, sige, mag-breed kayo please. Yun, let's go. Magbigayan kayong dalawa. Magmahalan. I need baby. Oh, may baby na boy. Let's go. Sige pa, mag-breed pa kayo. Gusto ko na madaming baby. Sige, tuloy-tuloy nyo lang. Tuloy-tuloy nyo lang, please. Tuloy-tuloy nyo lang yung paggawa nyo ng baby, please. So, itatayo na natin mga kaibigan ang trading hall. Pero bago muna yan mga kaibigan, mag-subscribe ka na dahil bibigyan kita ng time-lapse. Let's go! Natapos na natin mga kaibigan ang ating trading hall at ang kailangan ko na lang pong gawin ay ilipat dito yung mga villager. And as you can see mga kaibigan, napakasimple lang nung ginawa ko ditong design sa trading hall natin. So pinag-iisipan ko pa mga kaibigan kung gagawa pa ako ng isang ganto dito sa harapan niya. And siguro magandang ideya yun. So tignan natin mga kaibigan kung ilan na ang villager na nabreed na itong dalawang to. And hopefully marami na yung mga villager. Oh my goodness! Ilan na kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 villager na po yung meron tayo dito. So kailangan ko lang naman ditong villager mga kaibigan na kukunin para ilipat doon is 5. So 5 villager lang yung kailangan ko dyan mga kaibigan kasi magtitira pa ako dyan ng 2 para may mapag-breed pa tayo. So kailangan kong kumuha ng rail, kailangan ko ng lectern para doon sa mga villager natin. So gagawa tayo nitong minecart tapos gagawa rin tayo ng mga rail. So siguro kailangan natin ng 64 na rail. Siguro okay na yan. Tapos kailangan ko ng libro para panggawa ng lectern.
lectern. So meron ba tayo ditong leather? Naku po, wala na akong leather dito. So kailangan ko pa palang pumatay ng cow para magka-leather. Papakainin muna natin mga kaibigan yung mga cow bago natin sila bawasan. Yan, kain muna. Yan. Tapos papatay na ako dito. Penge leather. Okay, so meron na tayong 12 na leather dito mga kaibigan, and makakagawa na tayo ng ilang libro na to. Ilan na ba yung magagawa nating libro dito? Hopefully, madami yung magawa natin. Tapos, kailangan ko pa ng sugarcane mga kaibigan para sa papel. Okay, so gagawa na tayo ngayon ng lectern mga kaibigan. So, kailangan mo natin gumawa ng papel para sa libro. So, para gumawa ng lectern, kailangan mo ng bookshelf. Kailangan pa pala ng bookshelf. Dun kala ko libro lang. So, gagawa tayo ng bookshelf. So, 4 lang yung magagawa natin. Pero okay lang, at least 4 na yung nagawa natin, boy. Tapos, gagawa na tayo ngayon ng lectern. So, yung rail na ito ay dapat ay dito banda. Maglalagay tayo dito ng ganito. Hindi ko alam kung mamamatay yung villager dito, pero hopefully hindi sila mamatay. Tapos maglalagay tayo dito ng minecart. Ayan, minecart. Tapos kailangan dapat sumakay dito yung villager. So kailangan ko ilagay yung rail papunta dito. Ayan. Tapos itatry na natin sa isang villager natin mga kaibigan. Hello, what's up villager? Isa lang kailangan kong villager. Punta na kayo dito. Isang villager lang po. Punta ka na doon. Sakay. Ayun. Okay. Tapos kailangan natin tulakin dito yung villager. Ayan. Tapos yung villager mapupunta na siya dito. Ayun. Oh wait lang. Medyo sumobra ng isa. Sumobra. Okay. Wait lang. Wag kang babalik. Ayun, punta ka na muna doon. Punta. Bilis. Yan. Tapos tatanggalin ko na tong rail dito. Tapos pwede ko na itong isarado mga kaibigan. Okay, so 1 down na tayo mga kaibigan. Tapos palitan muna natin to ng lectern. Silagay natin dito yung lectern. Ayan, so yun yung magiging profession niya. Pero bago muna yan, kailangan ko tanggalin yung minecart mga kaibigan. Ayan na yung minecart. Tapos tatanggalin din natin itong power drill. Yun, kuha mo sir. Okay mga kaibigan, nailagay ko na po ang 4 na villager dito sa trading hall natin. So hindi po muna natin mapupuno to sa ngayon. Baka off cam ko na lang sila pupunuin. Ang tanging gagawin ko na lang dito mga kaibigan is kukunin ko na lang yung mga enchantment na kailangan ko, kagaya ng mending, ng sharpness, ng efficiency, hanggat sa makuha ko yung enchantment na gusto ko mga kaibigan. And siguro mga kaibigan, dito ko na po tatapusin itong video na ito. Maraming salamat po sa panonood, at sana po gusto nyo itong video na ito. Mag-iwan naman po kayo ng like dyan para malaman ko kung nagustuhan mo, and mag-subscribe ka na rin. So maraming salamat po sa panonood. Bye bye!